Tila ba magandang dilag na hinahabol-habol ngayon sa Super Bantamweight Division ang tinaguriang The Monster ng bansang Japan na si Naoya Inoue. Ito ay dahil hangad ng mga ito na sila ang makapagtala ng unang mantsa sa record ng tinaguriang The Monster. At syempre, pangalawa na dito ay ang laki ng Isa na dito ay ang ating pambato na si John Riel Casimero. Nasamot-sari na ang ginawang trash talk strategy upang kumagat lamang dito ang The Monster. Subalit hanggang ngayon ay hindi pa rin maganap-ganap ang laban na ito. Inoue, you are a monster? You are no monster, you are a Japanese turtle. September 16, 2017, matapos ang hindi inaasahang pagkatalo noon ni John Riel Casimero kontra sa kamay ng kapwa nito Pinoy na si Jonas Sultan, ay tila ba nagmistulang signal number 10 ito na bagyo na winalis ang lahat ng madaanan nito. Nagtala ito ng 6 na solidong knockout victory mula sa mga world caliber high class opponents. Taong 2019 nang may kasaang laban nito kontra sa Afrikanong WBO World Bantamweight Champion na si Solani Tete. Isang malaking hamon ito para kay John Riel sapagkat 2 taon nang hawak ni Tete ang WBO World Bantamweight title at nakalalamang din ito sa physical appearance. Ito ay may tangkad na 5'9", samantalang si Casimero naman ay may tangkad na 5'4". Kaya naman, diniklarang heavy underdog ng mga boxing analyst ang ating pambato na si Casimero. Sa laban na ito ay hindi raw masyadong seryosohin ng African fighter na si Tete ang ating pambato sapagkat mas nakatutok daw sila sa susunod na laban nito kontra kay Naoya Inoue. Sapagkat kung sino ang mananalo sa laban na ito ay ang susunod na challenger ng The Monster, Naoya Inoue. Sa laban na ito, hangad din ni Casimero na makuha ang tagumpay upang makasagupan nito ang The Monster at patunayan ang bagsik nito. Sa pag-umpisa ng laban ay kitang-kita ang physical advantage ng Afrikano. And he is most definitely here thinking and believe might never be broken. Kaya naman, tila ba nahihirapan makapasok si Casimero upang makapaglapag ng magagandang tira. Noza, and then defended it in August. If you allow him whipping that jab out. Only weighed 8 stone 4 last year. It was that fight last October. Yeah. And that was he won by about a 4 or 5 point. He never really took any risks at all. No, just pick you off and be happy with that. Well, fairly quiet opening round. Dahil dito, nagawang madumina ni Tete ang round 1. How did you score that one, Barry? I give it to Tete. I think just some of those flicking jabs were enough to... Sa pagpasok ng round 2 ay talagang mahusay din ang Afrikanong si Tete sapagkat gamit ang tangkad at ganda ng footwork nito ay muli nitong nakuha ang round 2. When he's on attack, he's jumped into a few attacks, but I don't think he's been fully committed. And when he does that, if he can be, as we said earlier, whip that uppercut on the target. Delikado ito para kay Casimero sapagkat maaari siyang talunin ni Tete sa pamamagitan ng mga puntos. Promotions or something. Yeah, well, it's a significant job. You know? He introduced himself to me as that. I'm not sure which it was. Too much experience just to rush in because he knows an advantage he always has over pretty much every fight that he... As ever, Tete's entourage came to the ring singing and dancing. Sa pagpasok ng round 3 ay tila ba nag-iba ng katauhan si Casimero sapagkat biglang nagbago ang kilos nito. Naging mas mabilis, mas agresibo at asintado kumpara sa mga nagdaang round. Obviously, that's better there for Casimero. Move to close the gap, not mine. I'm the taller fighter with the longer reach. I want to keep it long. You gotta try and bring it to me. He's won his last 12 since September. Hanggang maya-maya pa ay bigla naghiyawan ng malakas ang mga manonood.
Ito ay dahil tinamaan si Tete ng isang blind spot right hook mula kay Casimero. Agad itong bumagsak sa ibabaw ng lona at binilangan ng referee. Sa pagbibilang ng referee ay nagawa pa namang ituloy ni Tete ang laban. Subalit tila ba nais itong pagtaksilan ng mga binti nito. Sa kabilang banda naman ay tila ba nagmistulang leon si Casimero at gustong-gustong lunukin ng buo ang biktima nito. He's in real trouble to continue, but can Casimero take him out here? It happened so quickly. Sa pagpapatuloy ng laban ay tila ba ramdam pa ng Afrikanong si Tete ang mga kamao ni Casimero na tumama sa temple nito. Dito ay tuluyang pinakawalan ni Casimero ang baong arsenal nito at sa ikalawang pagkakataon ay muling bumagsak ang Afrikanong si Tete. Time here and make Casimero miss. Casimero needs to pick his punches and he can't find the clean shot. Tete, I don't think there was a punch down. Sa muling pagbibilang ng referee ay pinipilit itong mapagtagumpayan ni Tete. Subalit tila ba lukso ng dugo na lamang ang nagpapagalaw dito. And he just collapsed to the canvas. He's not Down recovered for from the second first time. shot. He's not recovered from the first knockdown. I'm sure of it. Asking, is he okay? Casimero wants to finish it right here, right now. Kaya naman ang muling ipagpatuloy ang laban ay muli itong pinaulanan ni Casimero ng bari-barikadang kamao hanggang sa nagdesisyon na ang referee na itigil na ang parusa para kay Tete. And finish it, the title changes hands in sensational fashion. Zalon and the big South African favourite suffers, stunned by You're this. going to see it now here. Nothing's happening. Then all of a sudden, look, he doubles up really quick, but the first one. You see You that? can't see it there, but the referee, but it was a southpaw. Oh, look at that, That's right the on right the temple. hand. Right on the temple. Right, short little right hook, right on the temple. And he does it again, doubles it up again, but the Right first one. And he's done. Now look at this now. There's nothing really clean conclusive. He got caught on the top of the head there. Recovered from the first one. You know, the referee could have easily stepped in after the first knockdown. But and the referee was Steve Gray was right to step in there. Tette's eyes were. Matapos ang impresibong pagkapanalong ito ni Casimero ay kasado na ang laban nito kontra kay Naoya Inoue. Subalit sa hindi inaasahang pagkakataon, tila ba kinabahan ang tinaguriang The Monster ng Japan at hindi nito nilabanan si Casimero na nooy nag-aabang na sa kanya sa bansang Amerika. Kung kayo ang tatanungin mga brad, ano sa tingin nyo ang dahilan kung bakit hindi natuloy ang laban ni Janel Casimero at Naoya Inoue? Natatakot nga ba si Naoya Inoue kay Casimero? O hinihintay nitong tumanda muna si Casimero bago niya ito palagan? Pag-usapan natin yan sa comment section. Kung nabitin ka naman sa ating video ay inaanyayahan kitang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated ka sa mga kalidad na boxing topic. Maraming salamat po.